Ipinanganak ng mahirap ang walang talento, pangit na talunan na ito ay ipinagkakait sa bawat pagkakataon sa buhay. Ngunit sa halip na sumuko tulad ninyong mga talunan ay tinuturuan niya ang sarili kung paano gumamit ng healing at nagbukas ng underground clinic para sa mga mahihirap na tao. Nagsimula ang kwento kay Zenos at sa kanyang adoptive na kapatid na babae si Lily na nakatira sa isang sirang asno mansion/clinic na mukhang pinagmumultuhan. At pinagmumultuhan ito dahil ang pinakamasamang uri ng espiritu si Carmilla ay nakatira sa kanila bilang kanilang kasama sa silid. Habang ginugugol ni Lily ang kanyang araw bilang isang nagmamalasakit na may bahay nagluluto ng masasarap na pagkain para kay Zenos, si Zenos ay napupunta sa mundo ginagamot at tinutulungan ang sinuman sa kanyang paraan sa kanyang mga kapangyarihan sa pagpapagaling kapalit ng pera syempre. Habang siya ay lumalabas upang gamutin ang isang pasyente ang kanyang tatlong walang trabaho na kaibigan/fangirls na sina Zofia Lo at Linga ay pumunta sa kanyang bahay na may dahilan na gusto nilang magpagamot ni Zenos kahit na hindi sila nasaktan. Dahil wala si Zenos nagpasya silang maghintay ngunit walang ibang gagawin ginugulo nila ang nilagang pinagluluto ni Lily para kay Zenos at kinakain ang lahat kapag hindi siya nakatingin. Sa pagbabalik ni Lily humingi siya ng paliwanag para sa gulo na kanilang ginawa ngunit ang tatlong Beast Girls ay masisisi lamang ang isa't isa at halos mag-away. Pinipigilan sila ni Lily alam niyang magagalit si Zenos kapag nakita niyang nag-aaway sila kaya nagkaayos sila. Alam ng espiritu ni Carmilla kung gaano ka-pushover si Lily kaya bumaba siya para ay bully ang mga nananakot at pinaluhod ang tatlong Beast Girls. Wala na si Lily ng mga sangkap para muling lutuin ang nilagang kaya para makabawi sa kanya nagmamadaling lumabas ang tatlong Beast Girls para ibalik ang mga gamit. Samantala nakasalubong ni Zenos ang isa pang halimaw na babae si Til na tumitaka sa kanyang alipin na amo. Inakusahan siya ng Panginoon ng alipin na nagtangkang tumakas at dinala siya sa isang sementeryo upang parusuhan siya. Habang sinisimulan niya itong bugbugin tinamaan niya ang sarili sa isang libingan at isang galit na espiritu ang pumasok sa kanya dahilan upang siya ay magmukmak. Inatake niya ang sarili niyang Panginoon at sa wakas pumasok si Zenos gamit ang kanyang napakahusay na kakayahan sa pagpapagaling para ayusin siya ngunit hindi niya hinayaan ang alipin na ibalik siya kasama niya at hinihiling ang pagmamay-ari kay Til bilang kapalit ng pagpapagaling sa kanya. Pagkatapos ay pinalaya niya si Til dahil hindi siya ang tipo ng lalaki na harem aspire at bumalik sa bahay nang bumalik sina Zofia Lo at Linga dala ang mga kinakailangang sangkap. Napagtanto niyang nagdulot sila ng ilang gulo dahil lagi nilang ginagawa at hinihintay si Lily na magluto ng hapunan para sa kanilang lahat na tinatapos ang kanyang araw ng mapayapa. Si Zenos ay dating miyembro ng isang adventuring party. Naging maayos ang lahat hanggang sa isang araw ay nagpa siya ang kanilang pinuno na si Aston na sipain siya palabas ng koponan. Matapos makumplito ang isang komisyon ng guild tinawag ni Aston si Zenos para sa isang pulong at binato siya ng gintong barya na panunuya na sinasabi sa lahat na ang isang mahirap na talunan tulad ni Zenos ay malamang na hindi pa nakakita ng ganoon sa kanyang malungkot na buhay. Hindi maintindihan ni Zenos kung bakit biglang umarte si Aston na parang butas ng walang dahilan. Kaya binaybe ito ni Aston para sa kanyang torpe na sinabi sa kanya na ang kanyang mga kontribusyon sa koponan ay hindi gaanong mahalaga kamakailan lamang at iyon ang dahilan kung bakit lahat sila ay sumang-ayon na hindi na nila kailangan ang isang walang kwentang talunan na tulad niya. Hindi sumang-ayon si Zenos sinabing ginagawa niya ang kanyang makakaya at ipinaalala pa niya kay Aston ang oras na kinuha niya siya mula sa mga slum noong siya ay bata pa. Noon gusto lang niyang maging kaibigan si Aston bakit ngayon pa? After using him all these years itinatapon ba niya? Ibig sabihin hindi na siya nakita ni Aston bilang kaibigan. Hindi makapaniwala si Aston kung gaano pa rin katanga si Zenos. Ginawa niyang malinaw na hindi na nila kailangan ng slumborn bomb tagang kasama. Ang kanilang partido ay isa na ngayon sa pinakamataas na ranggo sa bansa at ang pagkakaroon ng isang tulad ni Zenos na kasama nila ay makakasira lamang sa kanilang imahe. Gayunpaman sinubukan ni Zenos na ipaglaban ang kanyang lugar sinabing naabot lang nila ito dahil palagi siyang naroon ang kanilang mapagkakatiwalaang manggagamot. Ngunit hindi siya binigyan ni Aston ng anumang kredito na sinasabing gumamit lamang si Zenos ng ilang malilim self-taught healing magic. Kung ang isang slum rat na tulad niya ay magpakita sa harap ng maharlika o royalty masisira ang kanilang reputasyon. Sa puntong iyon wala nang masabi si Zenos.
Kaya't ibinalot ito ni Aston, sinabi sa kanya na isaalang-alang ang gintong barya bilang kanyang severance fee at tumawa ng histeryoso habang si Zenos ay tahimik na lumayo. Samantala may nangyayaring masama sa madilim na kalye, isang makulimlim na babae at ang kanyang kasabwat na mamamana ay nagsisikap na manghuli ng isang babaeng duwende na sa tingin ko ay si Lily na ngayon ay adoptive na kapatid ni Zenos. Halos hindi nakatakas si Lily sa kanilang pagkakahawak sa pamamagitan ng pagsipa sa Archer sa kanyang bullseye, ngunit sa totoo lang hindi siya nagkaroon ng pagkakataon laban sa isang long-range shooter. Gaya ng inaasahan, binaril lang siya ng mamamana gamit ang palaso na diretso sa binti. Gayunpaman hindi siya sumuko, ipinaglaban niya ang kanyang kalayaan ngipin at kuko hanggang sa tuluyang sinaksak siya ng mamamana sa bitoka para tumahimik. Si Zenos na naglalakad sa malapit ay nawalan ng pag-iisip kung ano ang gagawin ngayong opisyal na siyang walang trabaho, narinig ang ingay at nagpas siyang tingnan ito. Pagdating niya sa pinangyarihan, nakita niya ang babae at ang mamamana na nakatayo sa ibabaw ni Lily, and yeah, he could tell they were guilty as hell, but the woman just shrugged it off, saying it is none of his business and that Lily was their slave. Marunong itong naglaro ni Zenos, nag-alok siyang bilhin si Lily, iniabot ang kaparehong gintong baryang ibinato sa kanya ni Aston kanina. Dahil nasa bingit na ng kamatayan si Lily, malugod na tinanggap ng babae ang deal at nakangiting umalis. Ang hindi nila alam ay isang manggagamot si Zenos. Sa sandaling wala na sila sa paningin, lumuhad siya sa tabi ni Lily at pinagaling siya kaagad. Ang kanyang mga sugat ay nawala sa isang iglap at siya ay tumitig sa kanya ng ganap na natigilan na ang kanyang mga sugat ay nawala. Pinasalamatan niya ito sa pagliligtas sa kanyang buhay at mukhang nalungkot siya na wala siyang maibibigay na kapalit, ngunit sinabihan siya ni Zenos na huwag mag-alala tungkol dito. Tinanong niya kung siya ay isang uri ng world-class na manggagamot at mas nabigla nang marinig na siya ay isang self-taught na lalaki na walang lisensya sa pagpapagaling. Pagkatapos ay tinanong ni Zenos kung saan ang kanyang tahanan na gustong ihatid siya sa isang lugar na ligtas, ngunit inamin ni Lily na wala siyang kasama, walang pamilya, walang tunay na damit at mukhang gutom na gutom siya, kaya dinala siya ni Zenos sa isang lokal na restaurant at nag-order ng pagkain, ngunit para lamang sa kanya dahil masyado siyang sira para mag-order para sa kanyang sarili. May iba pa siyang dapat ipag-alala, si Lily ay nahulog sa kanyang responsibilidad ngayon. Oo naman, may opsyon siyang iwan siya sa isang orphanage, ngunit alam niya kung paano tinatrato ng mga lugar na iyon ang mga batang tulad niya. Si Lily naman ay curious sa trabaho ni Zenos. Hindi pa siya nakakita ng isang tao na naghagis ng gintong barya na parang wala lang at inaasahan na isa itong mayamang aristokrato, ngunit nadurog ang kanyang mga inaasahan ng ihayag ni Zenos na kakaalis lang niya sa kanyang adventuring party at ngayon ay wala nang mapupuntahan. Katulad lang ni Lily ang sitwasyon niya, pero hindi tulad niya, nagkaroon man lang siya ng pagkakataong maghanap ng maayos na trabaho. Speaking of which, iyon ay nang dumating ang isang matinding pinsala na gumagapang sa restaurant nang hihingi ng tubig. Sa paghusga sa mga paso at uri ng mga sugat, naisip ni Zenos na binaril ng magic gun ang lalaki. Ang lalaki ay malinaw na naghihirap, kaya't si Zenos ay pumasok at pinagaling siya kaagad. Karaniwan ng mga manggagamot na may ganoong antas ng kasanayan ay sikat, kaya't ang katotohanan na ang lalaki ay hindi pa nakarinig tungkol kay Zenos ay nagdulot sa kanya ng pag-usisa, ngunit anuman ang Lizardman ay nagpasalamat sa kanya at nagbigay ng 4 na gintong barya bilang kapalit sa pagligtas sa kanyang buhay. Iyon ang unang pagkakataon na binayaran si Zenos para sa pagpapagaling ng isang tao at nagdulot ito ng ideya sa negosyo na magbukas ng isang klinika sa pagpapagaling. Hindi lang para kumita kundi para ibalik ang ngiti ng mga walang magawa tulad ni Lily at ng Lizardman na iyon. Ngunit nagkaroon ng problema. Dahil siya ay mula sa slums, ang pagkuha ng wastong lisensya ng manggagamot ay imposible na, nangangahulugan na ang pagpapatakbo ng isang healing clinic ay magiging ganap na ilegal. Kailangan talaga niyang maging isang underground healer na nagtatrabaho sa mga anino. Hindi nakita ng batas, inaprubahan ni Lily ang ideya at dahil teknikal na binili siya ni Zenos mula sa mga mangangaso, nakita niya na siya ngayon bilang kanyang opisyal na amo. Nilinaw niyang susundan siya nito kahit saan siya magpunta. Alam ni Zenos na hindi nagbabago ang isip niya, kaya pumayag siyang hayaan siyang sumama kahit na hanggang sa makahanap siya ng ligtas na lugar para manatili siya. Nang maglaon ng gabing iyon, nakipagsapalaran sila patungo sa labas ng lugar at napunta sa abandonadong distrito na puno ng mga sirang bahay at walang mga palatandaan ng buhay ng milya-milya. Pinili ni Zenos ang isa sa mga nasirang gusali bilang perpektong lugar para simulan ang kanyang underground clinic. Mukhang haunted ang lugar.
Si Lily bilang uri ng pamahiin ay nagbabala sa kanya na ang mga katakot-takot na undead na halimaw ay madalas na ipinanganak sa mga lugar na tulad nito ngunit walang pakialam si Zenos. Humakbang siya papasok ng mansyon. Napakadilim sa loob, malamig at tahimik. Kaya gumawa si Lily ng isang illumination spell na nagpapakita na sa katunayan ay wala siyang pangunahing magic. Matapos suriing mabuti ang lugar, nagpa siya si Zenos na gagawin nito. Ang pinakamalaking upside. May bubong ang lugar na ito, isang bagay na hindi pa niya talaga nararanasan noon dahil pinapatulog siya ng dati niyang mga kasamahan sa labas na parang ligaw na hayop. Anyway, solid din ang supporting beams. Ngunit nang malapit na niyang kumpirmahin ang kanyang bagong paninirahan, isang anino ang lumitaw. Ang figurang iyon ay si Carmilla, ang malapit na nilang kasama sa kwarto. Nang makalapit si Carmilla sa kanila, nakilala siya ni Lily bilang Wraith Spirit, ang pinakamalakas na undead monster na maaaring gawing multo ang isang tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Lalong natakot si Lily. Pero si Zenos naman ay nanatiling straight face. Nagulat siya na ngayon ay nakatagpo sila ng isang wraith sa oras na inakala niyang nakuha na nila ang pinakamagandang ari-arian. Nang makita siya sa ganitong paraan, nagtaka si Lily kung bakit napakalma ng malaking ulong ito. Noon lang sinisingil sila ni Carmilla. Ngunit agad silang naprotektahan ni Zenos mula sa kanyang pag-atake gamit ang isang healing spell. Pagkatapos lamang maranasan ang kanyang kapangyarihan ay tunay niyang napagtanto kung ano ang mga wraith. Malamang ay nakatagpo na niya ang mga ito noon nang ipadala siya ng isang kaibigan niya sa isang underground labyrinth para libangin ang sarili. Nakatagpo siya ng daan-daang mga ito doon at ito ang naging dahilan upang matanto niya na ang mga wraith ay mahina sa healing magic. Dahil ayaw niyang i-drag ang mga bagay ng hindi sukat magalang na tinanong ni Zenos ang wraith kung maaari silang lumipat. Nangako siya na lalayuan nila siya, ngunit naisip niyang nakakainsulto ito. Sa halip, hiniling niya na sumuko sila at sinubukang atakihin silang muli. Gayunpaman, tulad ng dati, ang kanyang mga pagtatangka ay walang saysay. Humingi pa nga ng paumanhin ang dummy sa pag-whoop sa kanya sa likod at labis siyang nagalit nang malaman na natagpuan na niya ang kanyang kapareha. Bilang isang huling paraan, ipinatawag niya ang lahat ng kanyang mga katulong na multo at inutusan silang pumunta sa ice kay Zenos at Lily. Nakakagulat, pinasabog silang lahat ni Zenos sa isang iglap. Ito ang nagtulak sa wraith na ang pangalan ay Carmilla na tanungin siya kung sino siya at muli ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang manggagamot sa ilalim ng lupa. Hiniling niya sa kanya na ipahiram lamang sa kanila ang isang silid at isang silid upang isagawa ang kanilang mga aktibidad sa pagpapagaling at napilitan siyang hayaan silang gamitin ang unang palapag. Gayunpaman, mahina niyang hiniling na huwag silang lumapit sa ikalawang palapag. Nang nasaksihan ang lahat ng ito, naiwan si Lily na nag-iisip kung ano ang dapat niyang reaksyon dito. Kinaumagahan, inayos nila ang unang palapag para magmukhang klinika at nakasuot pa ng nurse si Lily. Gayunpaman, dahil walang dumating upang humingi ng kanilang mga serbisyo, siya ay hindi kapani-pani walang nenas. Nag-alok pa siya na lumabas at mag-advertise ng kaunti, ngunit natakot siya tungkol sa Royal Hospital na malaman ang tungkol sa kanila at hiniling na manatiling kalmado siya dahil malapit nang magpakita ang mga pasyente. Sa sandaling iyon, may nagbukas ng pinto at pumunta si Lily para salubungin siya. Nang makita niya ito, napagtanto niyang pamilyar ito sa kanya. Isa pa, mukhang inasahan siya ni Zenos. Malinaw ito dahil nagkaroon siya ng magic gunshot burn na magiging imposible para sa kanya na bisitahin ang isang aktwal na ospital. Gayunpaman, sinabi ng lalaki na hindi siya dumating para sa kanyang sarili ngunit para sa kanyang kapatid na babae na ang braso ay binaril. Sa malapit na pagmamasid, napagtanto ni Zenos na siya ay binaril ng isang mahiwagang bala na may lason. Isa pa, dahil nasa kamay pa niya ang bala, nagsisimula na itong mabulok. Nang marinig niya ang lahat ng ito, nagulat ang ginang. Nais niyang malaman kung mapapagaling siya nito at tiniyak niya sa kanya na magagawa niya, bagamat kailangan niyang putulin ang kamay bago kumalat ang lason. Nang marinig niya ito, tinanggap niya ang kanyang kapalaran at tinanong siya kung magkano ang kinakailangan upang pagalingin siya. Bilang tugon, humingi siya ng 1,000,000 won na nakita ng magkapatid na napakalaking halaga, lalo na't mawawalan din siya ng braso sa proseso. Para magbago ang isip niya, ipinakilala ng ginang ang sarili bilang Zofia the Tornado. Siya ay nagkataon na isa sa 3 slum bosses at ang pinuno ng Lizardmen, isa na magnanakaw mula sa mga sakam na mga ngalakal at magbabalik ng mga bahagi ng kanyang pagnakawan sa mahihirap.
Samantala hinanggad ni Zofia na malaman kung sino siya humihingi ng 1,000,000 won para sa kanyang mga serbisyo at tiniyak niya sa kanya na gagawa rin siya ng bagong kamay para sa kanya. Dahil dito ay nabigla siya hanggang sa kanyang mga buto. Ang pag-iisip ng isang manggagamot na makakapagpabalik ng braso ay isang bagay na hindi pa niya nararanasan noon. Nang marinig ito nagtaka si Zenos kung paanong hindi malalaman ng isang manggagamot ang isang bagay na kasing simple ng pagbabagong buhay. Malinaw na wala siyang kaalaman sa mga pamantayan ng mga manggagamot sa mundong ito dahil hindi siya nakapag-aral doon. Pagkatapos batiin si Zofia dumiretso na sila sa operasyon. Bago magsimula gumawa si Zenos ng isang talon mula sa mana upang magsilbing scalpel na ginamit niya upang putulin ang kanyang kamay. Habang ginagawa iyon kinulit niya ang bahagi ng hiwa upang pagalingin ito sa paglipas ng panahon upang maiwasan itong makaramdam ng sobrang sakit. Pagkatapos nito sinimulan niya ang proseso ng pagbabagong buhay sa pamamagitan ng pagbuo ng kanyang mga buto pagkatapos ang kanyang mga ugat, mga daluyan ng dugo, mga kalamnan at sa wakas ay tinakpan sila ng balat. Ang paggawa ng lahat ng ito ay nagpapahina sa kanya. Sa kabilang banda labis na humanga si Zofia sa kanyang husay. Inamin niya na hindi pa siya nakakita ng isang manggagamot na tulad niya. Habang hinahangaan niya siya tinawag siya ng kanyang paipong kapatid na lalaki sa Wraith. Inilabas ni Carmilla ang kanyang galit na hindi niya ginulo ang pamamaraan bago bumalik sa ikalawang palapag. Samantala tuwang-tuwa si Zofia kung gaano kahusay si Zenos. Nangako siya na ipadala ang kanyang mga tao sa kanyang klinika kung kailangan nila ng anumang mga serbisyo sa pagpapagaling. Kinagabihan gumawa si Lily ng tsaa para kina Zenos at Carmilla na mabigat na sumama sa kanila. Hindi nagtagal ay napilitan siyang umatras sa kanyang sahig matapos sunugin ang kanyang mga labi gamit ang mainit na tsaa. Habang si Zenos at Lily ay patuloy na umiinom ng kanilang tsaa tinanong niya ito kung bakit laging nasusugatan ang mga lalaking butiki. At ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa lumalagong digmaan sa slum na kinasasangkutan ng mga butiki orc at isang hindi kilalang species. Habang sinusubukang alamin kung ano ang ikatlong grupong ito nakakuha sila ng hindi gustong pagbisita mula sa kanila. Nagkataon na sila ay mga taong lobo na pinamumunuan ng kanilang pinuno si Linga. Nagalit siya sa pagpapagaling ni Zeno sa mga lalaking butiki na ang kanyang kauri ay nakipaglaban ng husto upang masaktan. Dahil doon naparito siya para ilabas siya. Sa kasamaang palad ang lahat ng kanyang mga pagtatangka na gawin iyon ay walang saysay dahil hindi niya ito masasaktan kahit paano niya subukan. Bilang huling paraan inutusan niya ang kanyang mga taong lobo na sirain ang klinika nang hindi alam na ang gusali ay pag-aari ng isang wraith. Sinubukan sila ni Zenos na balon ngunit hindi sila nakinig. Noon lang nagpakilala si Carmilla at akmang wawasak sa kanila nang magmakaawa si Zenos sa kanya na manatiling kalmado. Sa pagmamasid sa kanya na nakikipag-usap sa wraith ng ganoon kadali nakita siya ni Linga bilang isang demigod at inutusan ang kanyang mga tauhan na sumama sa kanya sa pagyuko sa kanya. Kinaumagahan isang orc ang dumating sa klinika upang ipaalam kay Zenos na ang pinuno ng mga orc si Lady Louise ay gustong makita siya. Naisip na ni Zenos na tataas ang kanyang kasikatan pagkatapos makipag-usap sa mga butiki at mga taong lobo kaya hindi na siya nagulat nang makita ang mga orc na susunod na magpapagamot. Malaking bagay ang mga pinuno ng tatlong beastman race na ito at lahat sila ay gumawa ng kayamanan mula sa paghuhukay ng mga magic stone. Isang buwan na ang lumipas mula noong binuksan ni Zenos ang klinika at hinulaan niya na sa kalaunan ay haharapin niya ang mga pinuno ng mga paksayon. Kaya tinanong niya ang orc kung ang kanyang amo si Lo ay sapat na matalino upang makinig sa kanya sa panahon ng paggamot. Nang makumpirma ng orc na medyo matalino si Lo pumayag siyang tretuhin siya. Ang pinuno ng pangkat ng mga butiki si Zophia ay nagbibigay sa kanya ng mga regalo at ang pinuno ng pangkat ng mga taong lobo si Linga ay nagtatayo ng isang napakalaking mansyon sa tabi ng pinto upang mabawi ang gulo na ginawa niya noong nakaraan. Kaya kahit na ang pinuno ng orc si Lo ay nagdulot sa kanya ng problema hindi siya nag-aalala sa pag-aakalang siya ay katulad ni Linga at Zophia sa karakter at integridad. Sa anumang kaso tinanong niya ang orc kung bakit hindi siya pinuntahan ni Lo ng personal. Ipinaliwanag ng orc na hindi niya dinala si Lo dito dahil gumagapang ang lugar kasama ng mga tao mula sa teritoryo ng kaaway. Naiintindihan iyon. Kaya tinanong ni Zenos ang orc kung gaano kahirap ang kalagayan ni Lo. Nang malaman na hindi siya makalakad agad itong bumangon upang personal na gamutin siya sa kanyang lugar.
Dinala ng orc si Zenos sa harap ng isang kuweba na siyang pugad ng pangkat ng orc at dinala siya sa daan patungo sa silid ng trono kung saan naghihintay si Lo at ang kanyang mga compound sa pagdating ni Zenos. Ipinakilala ng orc si Lo kay Zenos bilang umuusbong na manggagamot sa ilalim ng lupa at hindi pinalampas ni Lo ang pagkakataong sabihin kay Zenos kung gaano siya naging tanyag na tao sa pagtrato sa mga tao mula sa mga slum ng maramihan. Tinanong niya si Zenos kung maaari ba siyang magbigay ng anumang uri ng pagpapagaling basta't makatwiran ang ibinayad. Sumagot si Zenos sa pagsang-ayon, sinabing napagod na siya sa walang pahinga na pagtatrabaho ng libre. Anyway, tinanong ni Lo si Zenos kung alam niya kung bakit hindi siya nakagalaw sa trono. Si Zenos na kinuha iyon bilang isang hamon ay ginamit ang kanyang kakayahan na tinatawag na scan on her upang makita ang kanyang kalagayan dahil mula sa labas hindi siya lumilitaw na nagduso mula sa anumang panlabas na pinsala. Matapos ang isang maayos na inspeksyon, nalaman niya na si Lo ay may bukol sa kanyang tiyan na umaagos ng mahiwagang enerhiya, kaya napagtanto niya na marahil ito ay isang magic stone at hindi isang tumor. Kinumpirma ni Lo ang kanyang hinala, sinabi sa kanya na ang mahiwagang bato sa loob niya ay may mataas na posibilidad na sumabog, ibig sabihin ay may mataas na pagkakataon na siya ay mamatay kaagad kung sinubukan niyang lumipat. Tinanong ni Zeno si Lo kung may naglagay ng magic stone bomb sa kanyang pagkain o kung ano man, ngunit sinabi sa kanya ni Lo na hindi iyon ganoon. Sa katunayan, napagkamalan niyang isang rice ball ang magic stone at kinain niya ito na parang goofball. Noong una ay inakala ni Zenos na siya ay nasa panganib, ngunit nang makita siyang nagbibiro inakala niyang nag-aaksaya siya ng oras nilang dalawa at tumanggi siyang tulungan, sinabihan siyang tulungan ang sarili. Naging seryoso si Lo, humiling kay Zenos na muling isaalang-alang na nagsabing bahagyang nguyain niya ang mahiwagang bato habang kinakain ito at naniniwalang wala ng maraming oras bago ito pumutok. Ang pinakamalaking problema ay ang kanyang mga kababata ay hindi umalis sa kanyang tabi anuman ang mangyari dahil sila ay masaya na mamatay kasama siya. At dahil napakaraming buhay ang nakataya, ibinigay ni Lo kay Zenos ang susi sa lahat ng kanyang mga kayamanan kapalit ng pagliligtas sa kanya at sa kanyang mga tapat na tagasunod. Sa wakas ay pumayag si Zenos na tumulong at nagpatawag ng scalpel para simulan ang operasyon. Sa isang kisap mata, kinuha niya ang magic stone mula sa tiyan niya at tinatakan ito gamit ang kanyang healing magic. Si Lo ay lubos na namangha, ngunit wala siyang oras upang magdiwang dahil maaari pa ring sumabog ang mahiwagang bato. Ngunit sa halip na itapon ito sa malayo, hinawakan ito ni Zenos sa kanyang mga kamay. Nang sumabog ang bato, hindi man lang nag-iwan ng kalmo dahil pinuprotektahan niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang pangunahing karakter, ang espesyal na defensive magic. Nang matapos ang trabaho, ibinalik niya kay Lo ang kanyang susi. Hindi niya gusto ang kanyang kapalaran na nilinaw na humihingi lamang siya ng presyong katumbas ng dami ng trabahong kailangan niyang gawin. Namangha na naman si Lo sa etika ni Zenos at sinabihan siyang tawagan siya tuwing kailangan niya ng tulong. Siya ay kusang nag-alok na magbigay ng 24 hanggang 7 na seguridad para sa kanyang klinika. Nang bumalik ang kanyang gana, hiniling niya si Zenos na samahan siya sa isang rice ball meal. Ngunit hindi inisip ni Zenos na iyon ay isang magandang ideya kung isasaalang-alang kung ano ang nangyari sa kanya noong huling beses na sinubukan niyang kumain ng rice balls. Nang maglaon ng gabing iyon, bumalik siya sa bahay upang makahanap ng isang nagseselos na Lily na nagpahayag kung gaano siya naaabala sa pamamagitan ng Zophialinga at ngayon ay madalas na pagbisita ni Lo. Ngayong binanggit niya ito, napagtanto din ni Zenos na ang tatlong Beast Girls ay medyo tumatambay sa bahay niya kahit na hindi naman sila nasaktan. Ipinapalagay niya na ginagawa lamang nila ito dahil naiinip sila, ngunit naniniwala si Carmilla na mahal nila siya. Naisip ni Zenos na talagang katawa-tawa at katangahan ang magkagusto sa isang lalaki na walang lisensya sa pagpapagaling, ngunit sigurado si Carmilla na nagsasalita mula sa kanyang karanasan sa buhay sa loob ng 300 taon. Sa kabilang banda, nag-aalala si Lily na ang tatlong Beast Girls ay nakawin ang kanyang lalaki kahit na hindi pa ito naging kanya sa simula. Tumawa si Carmilla at hinulaan na malapit nang makipagdigma ang mga paksayon kay Zenos at muling inisip ni Zenos na talagang katawa-tawa iyon. Di nagtagal, binisita ni Zofia si Zenos, sinabi sa kanya na naisipan niyang magdeklara ng digmaan sa iba pang 2 paksayon at hiniling sa kanya na pumanig sa mga lizardmen. Samantala si Carmilla ay nasa likuran na nagbibigay ng klasikong sinabi ko sa iyo na ekspresyon. Hindi nagtagal, lumapit din sa kanya sina Linga at Lo na may parehong panukala, silang tatlo ay nag-aabot sa kanya ng mga regalo para mapagtagumpayan siya.
Hindi na alam ni Zenos ang gagawin. Hindi niya sinusubukang maging isang babaero sa simula ngunit gayunpaman ang mga inosenteng buhay ay malapit nang mawala dahil lamang sa kanyang pag-iral. Kinaumagahan lahat ng tatlong paksayon ay nagtipon sa isang larangan ng digmaan para sa labanan at ang tatlong pinuno ay puno ng kumpiyansa na sila ay mananalo. Gayunpaman bago pa lumala ang mga bagay dumating si Zenos kasama si Lily nilinaw muna na hindi siya naparito upang ihinto ang walang kabuluhang laban na ito. Inamin niya na ang tatlong paksayon ay may matagal ng sama ng loob sa isa't isa dahil sa mga taon ng hidwaan kaya hinimok niya ang mga ito na magkaroon ito sa isa't isa hanggang sa sila ay masiyahan. Sa hindi inaasahang pag-aproba ni Zenos ang tatlong pinuno ay sumang-ayon na gawin ang lahat na nagpasya na ang mananalo ay makakakuha ng mga sagradong kayamanan ni Zenos. Nang maayos na iyon nagsimula ang laban. Agad na sinubukang hampasin ni Zophia si Lingge gamit ang kanyang dalawahang talam. Dumating si Lo mula sa likuran upang palihim na mag-atake ngunit si Zophia na pinaghihinalaan ito ay umiwas sa tamang oras at inilunsad si Lo palayo sa mga taong lobo. Dinampot ni Lingge ang kanyang palakol at inatake si Zophia tulad ng paghampas ni Lo sa kanilang dalawa mula sa itaas. Dahil natigil ang tatlong pinuno sa isang deadlock nagpasya silang saktan muna ang mga miyembro ng paksayo ng isa't isa at humantong iyon sa isang todong digmaan sa lahat. Ngunit kahit na sa pagtatapos ng araw walang gustong manatili at ang lahat ng nangyayari ay nawawalan lamang sila ng kanilang mga miyembro ng walang dahilan. Ang digmaang ito na ilang taon nang nagaganap ay tila hindi pa malapit ng matapos. Sa totoo lang kahit si Zenos ay nakaupo doon at nanunood kung ano ang mangyayari. Lingid sa kanilang kaalaman si Zenos ay hindi nakaupong walang ginagawa. Alam niyang gusto nilang mag-away at ang pinakamahusay na paraan para gumaan ang pakiramdam nila ay hayaan silang ilabas ang kanilang galit. Bigla nilang napagtanto ang kanyang ginagawa nang makita ni Lo na lahat ng kanyang mga sugat ay gumagaling kaagad. Ipinahayag niya ang kanyang mga alalahanin na ang mga tao ay hindi namamatay. Inisip nila kung ano ang mali. Ginagamit ni Zenos ang kanyang kapangyarihan para pagalingin sila sa lahat ng oras kaya walang paraan na masugitan sila. Tumingin sila sa direksyon niya at inamin niya ito. Ipinaalala niya sa kanila na lahat sila ay kanyang mga pasyente at may tungkulin siyang pagalingin sila bilang slum doctor. Gayunpaman hindi niya pinipigilan ang laban sinasabi sa kanila na maaari silang magpatuloy sa pakikipaglaban hanggang sa sila ay mapagod at patuloy siyang magpapagaling hanggang sa siya ay mapagod. Nagkatinginan ang tatlo. Ano ang silbi ng pakikipaglaban ng ganoon katagal kung hindi sila masasaktan o mamatay man lang? Napagtanto nila na ito ay isang napakawalang kwentang laban. Nagtataka ako kung bakit ngayon lang nila nalaman iyon. Nagpasya silang tawagan ito sa isang araw. Oras na para silang lahat ay magkaisa bilang ilang demi-human na naninirahan sa slum. Gayunpaman isang bagay na napagpasyahan nilang lahat na hindi sila titigil sa pakikipaglaban ay kung sino ang makakasama ni Zenos. Para sa digmaang ito walang sumusuko. Nakatingin si Lily kay Zenos na parang kulang sa pangunawa. Tinanong niya siya kung alam niya kung ano ang pinag-uusapan ng mga babae at taos puso niyang hindi alam. Ipinapalagay niya na talagang gusto niya ang mga babae na siyang dahilan kung bakit interesado siya sa pagtiyak na hindi sila mamamatay. Ngunit hindi iyon ang kanyang intensyon. Sila ang kanyang mga pasyente at gaya ng sinabi sa kanya ng kanyang tagapagturo noon mayroong tatlong magkakaibang klase ng mga manggagamot. Ang ikatlong klase na nagpapagaling lamang ng mga pinsala ang pangalawang klase na nagpapagaling ng mga tao habang ang unang klase ay mga manggagamot na nagsisikap na gawing mas magandang lugar ang mundo. Naniniwala ang dummy na nasa ikatlong klase siya at ang ginagawa lang niya ay pagalingin ang mga pinsala. Pero iniisip din niya na dahil nasa slum siya kaya niyang gawing mas magandang lugar ang slum. Nagdududa pa rin si Lily na may gusto siya sa mga babae. To be fair magiging pabor sa klinik kung patuloy na mag-aaway ang mga nilalang. Sa ganoong paraan maaari silang patuloy na masugitan at ang mga kliyente ay pupunta sa kanilang ospital. Napagpasyahan niya kaagad na pinakamahusay na ipagtapat niya ang kanyang pagmamahal sa kanya kaya sinabi niya sa kanya na gusto niya siya. Pero feeling niya brother-sister affection ito kaya sinagot niya na gusto rin siya nito. Kumuha na sila ng bayad at umuwi na. Samantala ang commander ng mga Royal Knight ay nababahala tungkol sa kapayapaang ito. Tinawag niya ang kanyang vice commander si Krishna na may palayaw na Iron Rose. Inihayag niya sa kanya na nakarinig siya ng isang bulong-bulungan na ang mga demi-human ay hindi na nakikipaglaban.
Hindi naniniwala si Krishna na mapipigilan ang kanilang laban. Ang laban na iyon ay mahalaga sa ikabubuti ng bansa. Upang mapanatili ang ekwilibriyo, tinitiyak nilang lalabanan ng mahihirap ang mahihina. Dahil abala sila sa laban na iyon, hindi na sila magkakaroon ng panahon para isipin ang pag-atake sa mga mamamayan at mga maharlika. Ang pagwawakas ng labanan ay masama para sa kanila. Nalaman niyang may tao na nakialam sa laban. Kaya't sinabi niya kay Krishna na pumunta at imbestigahan kung totoo ang tsismis. At kung ito nga dapat niyang patayin ang taong sangkot upang ang bansa ay magpatuloy sa kung ano ito. Nagulat ako na may mga taong napupuot sa kapayapaan. Sa klinika, ang tatlong babae ay nakatayo sa likod ni Zenos, pinuprotektahan siya mula sa wala. Sa katunayan, kapag bumahing siya, lahat sila ay nagiging sobrang protection. Nag-aalok si Zofia na aliwin siya gamit ang kanyang buntot at inaalok sa kanya ni Lo ang kanyang dibdib. Ngunit mayroong isang tao na walang buntot o kahit isang magandang dibdib upang mag-alok. Galit siyang nakatingin sa sarili niya. Wala siyang kalaban-laban sa kanila. At kung talagang may kompetisyon, siguradong siya ang matatalo. Isang bagay na maaari niyang gawin ay magluto. Kaya nagmamadali siyang kumuha ng tsaa. Sa pagbabalik, nasaksihan niya ang pagpapagaling ni Zeno sa mga sugat ni Zofia. Inamin niya na medyo matagal nang hindi nasugatan si Zofia. At ngayon sugatan din ang isa niyang butiki. Ipinahayag niya na nasugatan sila ng mga miyembro ng Royal Knights. Pinag-uusapan nila kung gaano kalakas ang Iron Rose. At sa hindi malamang dahilan, nagtago siya sa paligid nila. Umalis sa pag-uusap na iyon, humiling si Zenos ng hapunan. At nag-iisip si Lily ng lulutuin. Ngunit ang mga babae ay nagsimulang magbanggit ng mga bagay na gusto nila para sa hapunan. Ginagawa nitong sabihin sa kanila na hindi siya nagtatanong sa kanila. At tumingin sila sa kanya gulat na gulat. Naghahanda si Lily ng hapunan at kumain silang lahat. Sa kanilang pagkain, nagkomento si Carmilla na siya lang ang makakapagsama ng tatlong ulo ng slum. At nakaramdam siya ng hinala na may masamang mangyayari. Lumipad si Carmilla patungo sa kanyang lodge pagkatapos magbitaw ng isa pang salita na nagpaparamdam sa kanya na hindi na siya ligtas. Ang mga hinala ay bihirang mali dahil sa sumunod na araw hinanap ni Krishna ang kanyang daan patungo sa slum. Nang makita ang kagalakan sa paligid, hindi siya makapaniwala na ito ang kaparehong slum na kilala niya noon. Nakahanap siya ng butiki sa daan at nagkunwaring parang naligaw siya ng landas. Tinanong niya kung iyon nga ba ang slum at nagtatanong kung bakit maayos ang ugnayan ng lahat. Sinabi sa kanya ng butiki na ang ibang mga nilalang ay hindi masamang tao at napagtanto nilang maaari silang mamuhay ng magkasama. Kapag sinubukan niyang igiit pa para malaman kung sino ang namamagitan, sinabi nitong hindi niya siya kilala at wala siyang masasabi sa kanya. Lumayo siya ngunit inilabas niya ang kanyang baril upang salakayin siya. Matapang siya. Mawalan man siya ng buhay, hinding-hindi niya ibebenta ang taong nagligtas sa kanilang lahat. Ibinunyag niya ang kanyang katapatan kay Zenos na sinasabing kaya niya itong patayin para sa lahat ng pagmamalasakit niya. Dumaan si Zophie kasama ang isa pang butiki at tinawag sila ng butiki. Kaya tumakas si Krishna. Naalala niya na nasaktan niya si Zophie noon at hindi niya maintindihan kung paano siya gumaling kaagad. Ibig sabihin ng tagapamagitan na ito ay isang taong malakas at kung hindi sila masyadong maingat, malalagay sa alanganin ang kanilang kaharian. Huminto siya sa pagtakbo at nakitang wala na siya sa slum ngunit nasa gitna ng kawalan. Nalilito siya sa kanyang lokasyon ngunit nakita niya ang bahay ni Zeno sa paligid at pumasok upang magtanong ng direksyon. Habang sinusubukan niyang idirekta siya, lumabas si Lily na may dalang tsaa at nakita siya. Ipinapalagay niya na si Krishna ay isang kliyente at nagtanong kung kailangan niya ng pagpapagaling. Pinag-uugnay ni Krishna ang mga tuldok. Ang lalaking nasa harapan niya ang tagapamagitan. Inilabas niya ang kanyang baril at agad siyang pinaputukan. Binalot ng berdeng ulap si Zenos habang nahulog ang tray ni Lily. Tumakbo siya sa kanyang kapatid, buong kaluluwang nagmamakaawa na hindi ito patay. Humakbang si Lily upang iligtas si Zenos ngunit hindi rin siya makakapasok sa nakal-alasong gas. Si Krishna ay talagang nakagawa ng conclusion nang makita si Lily ang babaeng duwende kasama si Zenos sa pag-aakalang siya ang parehong trafficker na hinahanap niya na responsable sa pagkidnap ng mga bata sa buong kaharian. Mabilis na inalis ni Lily ang hindi pagkakaunawaan at sinabing iniligtas siya ni Zenos mula sa human trafficking gang. Humingi ng paumanhin si Krishna na sinisisi ang sarili niyang maikli sa pagpapaputok ng baril kay Zenos ngunit tiniyak ni Lily na hindi siya masasaktan ng husto dahil ang gas ay hindi nakamamatay.
Gayunpaman nang mawala ang gas si Zenos ay nahayag na ganap na hindi nasaktan na nag-iiwan kay Krishna na nagtataka kung paanong ang taong ito ay hindi nagkaroon ng anumang pinsala. Ipinaliwanag ni Zenos na gumamit siya ng defensive magic para protektahan ang kanyang sarili ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Krishna dahil walang nangyaring kaso kung saan pinigilan ng defensive magic ang pag-atake ng kanyang magic gun. Sinasabi pa rin ni Zenos na gumamit lamang siya ng basic defensive magic kaya lumapit si Krishna sa kanya kinumpirma na hindi siya nasaktan at nagtanong kung siya ay isang uri ng sikat na mangkukulam sa mundo o kung ano. Negatibo ang tugon ni Zenos ngunit si Krishna ay hindi isang taong madaling malinlang. Inihayag niya ang kanyang katayuan bilang Vice Commander ng Royal Order of Knights at sinabihan si Zenos na maging tapat kung ayaw niya ng anumang gulo. Samantala si Carmilla na tahimik na nagtatago ng kanyang presensya ay nasisiyahan kung gaano kawili-wili ang pagkikitang ito. Gayunpaman naging seryoso si Zenos at nalaman mula kay Krishna na pumunta siya sa mga slum para sa isang lihim na misyon upang hanapin ang isang individual at dalhin sila sa kustodiya. Gusto niyang tulungan siya ni Zenos na mahanap ang taong ito na hindi niya alam na si Zenos ang talagang hinahanap niya. Hindi nagsasaad ng mga detalye si Krishna tungkol sa taong hinahanap niya ngunit pinilit pa rin niya si Zenos na tulungan siya na sinasabing tungkulin niya bilang isang mamamayan ng kaharian na makipagtulungan sa Order of Knights. Kaya walang pagpipilian si Zenos kundi tulungan siya ngunit nang malaman niyang narito siya para arestuhin ang tagapamagitan tinapos ang away sa pagitan ng mga paksayon literal niyang iniluwa ang kanyang tsaa sa gulat. Naniniwala si Krishna ng buong puso na ang tagapamagitan ay ang lingkod ng dyablo na nagmamanipula at kumokontrol sa mga tao mula sa mga anino. Sinabihan siya ni Zenos na huwag mag-isip ng ganoong kalabisan at pinayuhan siya na iwanan ang tagapamagitan ng mag-isa na sinasabing iyon ang pinakamahusay na hakbang para sa kanya. Naging kainahinala si Krishna kay Zenos dahil nagsasalita siya na parang kilala niya ang tagapamagitan ngunit mabilis na gumawa ng dahilan si Zenos iniligtas ang kanyang sarili sa ngayon. Gayunpaman si Krishna at ang kanyang commander ay lubos na naniniwala na ang tagapamagitan ay isang pambansang banta dahil siya ay may kapangyarihang pag-isahin ang magkatunggaling paksayon. Gayunpaman nanindigan si Lily para sa tagapamagitan sinabi kay Krishna na marahil ay gusto lang niyang tulungan ang mga tao dahil sa tunay na mabuting kalooban bukod sa bahagi kung saan sinisingil niya sila ng pera para dito. Bago siya mapaghinalaan ni Krishna mabilis na nilinaw ni Lily na hindi rin niya kilala ang tagapamagitan. Ano man itinuro ni Zenos na halos hating gabi na at nagmumungkahi na dapat bumalik si Krishna na nag-aalok na ipakita sa kanya ang daan pabalik sa bayan. Tinanong ni Krishna kung sinusubukan niyang itaboy siya at syempre siya ngunit ipinaliwanag niya na gusto lang niyang tumuon siya sa kanyang mahalagang misyon. Kaya papunta na si Krishna ngunit sa paglabas napansin niya ang isang kama sa ibaba na malinaw na ginagamit upang gamutin ang mga pasyente. Kailangang gumawa ng dahilan si Zenos na nagkataon lang na mayroon siyang dagdag na kama sa paligid ng kanyang bahay. Nagpasya si Krishna na manatili dahil ang pagiging malapit sa mga slum ay perpekto para sa kanyang pagsisiyasat. Ipinangako niya kay Zenos na magbabayad siya ng upa at si Zenos na ayaw ng anumang gulo sa pamamagitan ng pagtanggi sa kanya ay nagpapahintulot sa gulo na manatili sa loob ng kanyang underground clinic. Si Lily ay hindi nasiyahan sa lahat at upang linawin na siya ang nag-iisang waifo ni Zenos umupo siya sa kondongan nito sa harap mismo ni Krishna at hinimas-himas ang kanyang ulo. Hindi maintindihan ni Zenos kung bakit ganito ang ugali ni Lily at si Carmilla na itinatago pa rin ang kanyang presensya mula kay Krishna ay tinulungan ang blockhead na maunawaan na ginagawa ni Lily ang lahat ng ito dahil sa selos. Walang nagtanong ngunit nagpatuloy pa rin si Carmilla sa isang detalyadong paliwanag ibinubulong kay Zenos na walang balak si Lily na tanggapin ang mayabang na babae sa kanyang bahay na nanakit sa kanyang paboritong lalaki ilang sandali lang ang nakalipas. Hindi iniisip ni Zenos na ganoon nga ang kaso at naniniwalang ang matandang multo ay nagpapalabis gaya ng dati. Si Lily ay patuloy na kumikilos ng labis na nagmamalasakit kay Zenos hinihipan ang kanyang tsaa upang mapainit ito sinusuklay ang kanyang buhok at pinapakain siya ng mga prutas ngunit ni Zenos o Krishna ay walang reaksyon iniwan si Lily na walang ibang pagpipilian kundi gamitin ang lihim na sandata na itinuro sa kanya ni Carmilla. Hinawakan niya ang mukha ni Zenos at matapang na sinabi na hindi niya ito hahayaang matulog ngayong gabi ngunit makalipas ang ilang minuto siya mismo ang nakatulog. Pinahiga siya ni Zenos pagkatapos ay bumalik sa common room kung saan nagtanong si Krishna kung kilala niya ang mga taong kumidnap kay Lily.
Sinabi ni Zenos na hindi niya gagawin ngunit nananatiling kumbinsido si Krishna na ang slum ay pugad para sa trafficking ng bata at ipinaliwanag niya kung bakit siya binaril kanina. Muli siyang humihingi ng paumanhin sa paggawa ng mga conclusion at sa tono ng pagmamayabang sinabi niya na kahit na siya ang perpektong vice commander ng Royal Order of Knights tao pa rin siya at maaaring magkamali. Sa anumang kaso lumipat siya sa ibang paksa tinanong si Zenos kung ang isang master healer ay maaaring ganap na muling buuin ang isang braso tulad ng isang master wizard na tulad niya ay maaaring maprotektahan ang kanyang sarili gamit ang defensive magic. Sinubukan ni Zenos na linawin na hindi siya master wizard ngunit ang nakatawag pansin sa kanya ay ang pagbanggit niya ng isang master healer na kayang buuin ang buong braso. Hindi niya ito hinayaang magsalita at gumawa ng sarili niyang mga conclusion na sinasabing iilan lamang sa pinakamataas na antas pinakalihim na mga manggagamot ang makakagawa ng ganoong bagay kaya hindi niya maintindihan kung paanong ang gayong tao ay naririto sa mga slum o kung bakit niya pinagaling ang braso ni Zofia. Tinanong ni Zenos kung paano niya nalaman ang lahat ng ito at ibinunyag ni Krishna na siya ang nasugatan sa braso ni Zofia na teknikal na ginawang kaaway ni Zenos dahil kaibigan niya si Zofia. Hindi pa rin nauunawaan ni Zenos kung bakit nakakaramdam ng labis na pananakot si Krishna sa mga slums at ibinunyag ni Krishna na ang kanyang ina isang napakabait na babae ay bumibisita sa mismong mga slum na ito araw-araw upang pakainin ang mga nagugutom hanggang isang araw ay pinatay siya ng isang taong nakatira dito. Nalaman ni Krishna na bata pa noon mula sa investigation team na pinatay ang kanyang ina ng grupo ng mga tulisan na gustong nakawin ang kanyang singsing sa kasal. Mula noong araw na iyon nagpasya si Krishna na maging isang hindi magagapi na bayani isang taong may kakayahang maghatid ng hustisya para sa mga nagdusa ng hindi makatarungan at nagpaparusa sa mga kriminal lalo na sa mga slums upang matiyak na walang ibang bata ang mahihiwalay sa kanilang ina tulad ng dati. Pagkatapos niyang magkwento umaga na at umalis na siya sa klinika niya. Habang papalayo siya labis na naaawa si Zenos sa kanya. Paanong ang isang babae na labis na nagmahal ng mga tao sa slum ay papatayin ng parehong mga taong minahal at pinrotektahan niya sa slum? Tulad ng alam nating lahat siya ay mabait at naniniwala na lahat ay may mabuting ugali. Napansin agad ni Carmilla ang kanyang kilos at bumaba siya para makipag-usap sa kanya. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa sinabi niya at ang sinabi niya ay hindi nangangahulugang mabuti ang kanyang ina o na siya ring taong ayaw sa kapayapaan sa slum ay talagang isang mabuting tao. Pinapayuhan niya na bilang isang taong nabuhay ng 300 taon alam niya kung ano ang ibig sabihin ng makilala ang mga taong ganoon. Pinahahalagahan niya ito para sa kanyang mabubuting salita at ipinaalala rin niya sa kanya na hindi niya tinanggal ang bandila na itinatago niya sa labas ng klinika. Ang watawat ay para pigilan ang demi-humans na pumunta sa klinika para hindi nila makilala si Krishna at sa totoo lang gumana ito dahil walang bumisita kapag nandyan si Krishna. Matapos tanggalin ang bandila pumasok si Zofia para sa kanyang paggamot. Sa parehong oras bumalik si Krishna. Pag-usapan ng masamang kapalaran. Hindi maganda ang reunion nila. Ito ay hindi kailanman naging mabuti. Pareho silang naglalabas ng kanilang mga baril upang barilin ang isa't isa ngunit agad na namagitan si Lily. Sinabi niya na naligaw din si Zofia at sinusubukan nilang ilarawan ang daan patungo sa kanya. Teka bakit sa tingin nila ay maniniwala siya? Gaya ng inaasahan ko hindi niya kinukuha ang mga salita nila. Nagpunta pa siya upang tanungin si Zofia kung paano lumaki ang kanyang braso pagkatapos niyang barilin siya. Iginiit niya na mayroong isang tagapamagitan na may mahika sa pagpapagaling. Hindi interesado si Zofia sa buong usapan. Sinabi niya sa kanila na nakahanap na siya ng paraan at gusto niyang umalis. Bago umalis iniwan niya si Krishna na may ilang payo tinanong siya na kung gusto niyang hanapin ang taong namamahala sa human trafficking kailangan niyang tumingin sa loob sa halip na sa labas. Hiniling niyang unawain si Zofia at ipinaliwanag ni Zofia na ang pinuno ng pangkat ng human trafficking ay talagang isang aristokrata at hindi isang mahirap na tao sa slum. Hindi maniniwala si Krishna. Naniniwala siya na ang mayaman ay mabuti at ang mahirap ay masama. Nang ipaalam sa kanya ni Zofia kung sino ang aristokrata ang lalaki ay isang mayamang maharlika na nagngangalang Kalandor. Well hindi naniniwala si Krishna. Nagalit ito kay Zofia. Siya rants na ang tanging tao na kilala nila na naniniwala sa mahihirap ay ang tagapamagitan Krishna ay naghahanap upang pumatay.
Sa pagpapatuloy tinuruan niya si Krishna na ang katotohanang ang isang tao ay mahirap ay hindi gumagawa sa kanila na masama at dapat niyang baguhin ang kanyang linya ng pag-iisip. Naging matindi ang pag-uusap at nakialam si Zenos. Ipinahayag niya na siya ang tagapamagitan ngunit ang kanyang pagkatao ay hindi umaangkop sa personalidad ng tagapamagitan na nasa isip ni Krishna. Inaasahan niya na ang tagapamagitan ay makakapagpagaling lamang ngunit si Zenos ay may parehong healing at defensive magic. Ipinahayag niya na kaya niyang gawin ang dalawa ngunit hindi niya naririnig. Gayunpaman ang alam niya ay pumanig siya sa demi-human kaya hindi na niya ito maaaring maging kaibigan. Galit siyang lumalayo. Gayunpaman hindi siya naglalakad pa uwi. Sa halip nagpa siyang bumisita sa Calador. Nang makilala siya sinabi niyang nakarinig sila ng masamang balita tungkol sa seguridad sa paligid ng lugar na iyon kaya gusto niyang matiyak na maayos siya. Hinihiling niya na makita ang kanyang kagamitan sa seguridad at kapag isinama niya siya ang lahat ay tila napakahusay sa ibabaw. Tatanggapin na niya na nagsisinungaling si Zofie nang bigla niyang naisip ang pamamahagi ng kanyang seguridad. Nagsisinungaling siya na gusto niyang gumamit ng banyo kaya naglalakad siya sa bahay. Nakahanap siya ng balon at tumalon sa loob ng hindi nag-iisip. Pagpasok niya may nakita siyang bagay na nakakatakot sa kanyang kaibuturan. Ilang maliliit na bata ang nakatali doon. Sa katunayan ang taong ito ay ang human trafficker. Ang mga mata ng mga bata ay nakagapos ngunit naririnig nila ang kanyang boses at sila ay panatag bagaman natatakot. Habang sinusubukan niyang iligtas sila pumunta si Calador doon at pinaputukan siya ng kanyang baril. Bumagsak siya sa lupa tumingin sa mga bata at nagsisisi na hindi niya sila mailigtas. Masama ang kanyang pakiramdam at iniisip ang kanyang ina na sinasabing hindi siya maaaring maging bayani. Lumapit si Calando sa kanya. Tinanong niya ito kung bakit hindi niya iniisip ang kanyang negosyo at kung bakit kailangan niyang lingunin ang kanyang buhay. Ipinaalala niya sa kanya na siya ay isang aristokrata at wala siyang karapatang mag-pry bilang isang kabalyero. Nakikita na ni Krishna ang langit. Pakiramdam niya ay mamamatay siya ngunit dumating ang kanyang mga tagapagligtas. Inihayag ni Zofia ang kanyang sarili at dumating din doon si Zenos. Nagbanta si Calendar na papatayin niya sila at habang binabaril niya si Zenos lumabas siya ng walang anumang pinsala. Naglalakad siya papunta sa kanya at patuloy siyang binabaril ni Calando. Maya-maya ay lumapit siya kay Calador at kinuha ang baril sa kanyang kamay. Inatake niya si Calador na pakiramdam niya ay mamamatay siya kaagad. Sinabi niya kay Calador na dapat siyang humingi ng tawad ngunit hindi alam ni Calandor kung kanino siya dapat humingi ng tawad. Nakiusap siya kay Zenos na huwag siyang patayin at walang isip na humingi ng tawad kay Krishna na galit. Binaril siya ni Zenos ngunit hindi siya binaril hanggang mamatay pakiramdam niya ay mamamatay siya. Nakiusap si Krishna kay Zenos na iligtas ang mga bata ngunit sinabi ni Zenos sa kanya na siya mismo ang gumawa nito. Pinagaling siya ni Zenos at nabigla siya kung sino siya. Tinawag niya itong bayani na sinasabing hindi siya maaaring maging bayani ngunit ipinakita niya sa kanya ang mga bata at kung paano nila siya nakikita bilang isang bayani. Pupunta siya upang makilala ang mga bata at sila ay nasa sabik. Sinabi niya sa kanya na ang isang bayani ay hindi isang taong perpekto ngunit isang taong handang iligtas ang iba. Umalis sila roon kasama ang mga bata at sinabi niya sa kanya na kailangan niyang bayaran ang kanyang mga bayarin, ngumiti siya sa unang pagkakataon at sinabi naman niya na ang awkward ng kanyang ngiti.